Ako po si Hana. Ang pagkakaalam ko ay mabait po akong bata. Mga 8 taong gulang ako nang pumanaw ang aking tatay. Dahil sa hirap, kinakailangan ni nanay na may katuwang sa buhay. Kaya't pinakasalan niya si Tio Edwin, ang nakakabatang kapatid ng aking ama. 10 taong gulang ako nang ikasal sila nanay at tiyo. At ngayon ay 5 taon na silang nagsasama. Mas umunlad ang buhay namin kay Tiyo kasi may posisyon na ito sa pabrikang pinagtatrabahuan niya. Si nanay naman ay naglalako ng mga kakanin sa umaga at abala naman sa pagluluto ng mga ito sa gabi. Kahit papaano ay napagkakasya nila ang mga kinikita nilang dalawa upang maitaguyod ang pag-aaral ko. At minsan, upang mabilhan ako ng mga bagay na gusto ko. Hana, bumangon ka na anak at maglalako na ako. Sabado ngayon, kaya wala kang pasok, diba? Ikaw muna ang taong bahay ha. Si tiyo mo baka uuwi mamaya. Dadalhin niya dito yung bagong kudkuran na gagamitin ko sa pagkiskis ng nyog. Huwag mo iyong paglaruan at baka masugat ka. Hana, lalarga na ako. Mag-ingat ka ha. Huwag masyadong lumayo sa bahay. Bilin ni nanay sa akin. Kakanin. Kakanin po kayo dyan. Tawag ni nanay sa kanyang mga suki habang palayo sa aming tirahan. Nagpunta ako sa hapagkainan upang mag-almusal. May sinangag at isang pritong itlog sa pinggan at may 3 tuyo itong katabi. May gatas ring tinimpla si nanay para sa akin. Habang kumakain, ay nag-iisip ako ng mga gagawin ko sa bahay itong araw na ito. At nang matapos akong kumain, ay naghugas na ako ng plato bago naligo. Masarap ang tubig, malamig ito at nakakagising ng dugo. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pagbabanlaw nang kumatok si Tiyo sa pinto ng bahay namin. Hana, anak, andiyan ka ba? Tawag sa akin ni Tiyo mula sa labas ng bahay. Opo Tiyo, saglit lang po. Lalabas na po, naliligo lang. Sigaw ko naman para marinig niya ako. Isinuot ko ang duster at hindi na ako nagsuot pa ng mga panloob. Baka kasi mainip si Tiyo sa labas. Binuksan ko ang pinto nang tumutulo pa ang aking buhok. Tiyo, musta po? Bati ko kay Tiyo habang umakap dito at humalik sa pisngi. Naku, ano ba itong batang ito? At basang-basa ka. Baka magkasakit ka niyan. Magtuwalya ka muna. Nakita ko ang kudkurang dala-dala ni Tiyo. Pero bukod dito ay may isa pang nakabalot sa plastic bag. Tiyo, yan ba ang kudkuran ni nanay? Para daw po sa nyog. Paano po gamitin? Sunod-sunod na tanong ko kay Tiyo. Oo, gagamitin ito ng nanay mo para sa kakanin niya. At ito, pasalubong ko naman para sa iyo. T-shirt yan, sukat mo na. Nakangiting sabi nito. Binuksan ko ang plastic bag at napayakap ako kay Tiyo nang maalala niyang bilhin ang nagustuhan kong t-shirt sa bangketa nung isang linggo. Salamat Tiyo, ang ganda po. Hindi mo man lang isusukat, baka maibalik pa natin yan kung maliit. Tanong nito sa akin. Hindi na po, kakasya po ito. Salamat po ulit Tiyo. At muling niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. Napatawa si Tiyo sa paglalambing ko. Ay naku, tong batang to. Nabasa na rin tuloy ako. Teka nga't makapagpalit ng pambahay. Nakalis na bang nanay mo? Opo Tiyo, pero bilin po niya sa akin. Nabantayan ko daw itong bahay at wag umalis. Sagot ko sa kanya. Oh, ayan mo na, andito na ako. At wala naman din akong pasok ngayon kaya pwede ka nang mamasyal o makipaglaro sa mga kaibigan mo. Ako nang bahala dito.
Hindi na po, dito na rin lang ako sa bahay, babantayan po kita. Tumawa si Tio at pumasok sa loob ng kwarto na iiling-iling ang ulo. Nilapitan ko ang kudkuran sa sahig ng kusina kung saan ito inilapag ni Tio. Lumuhod ako at ininspeksyon ang itsura nito. Kita sa basang duster ko ang hubog ng pangupo ko nang biglang lumabas si Tio. Nakita kong napatingin si Tio sa parteng iyon, kaya parang natigilan ito bigla. Nakasalawal lang si Tio nang lumabas sa kwarto. Marahil dahil sa maalinsangan ng panahon, kaya't hindi na ito nagsanduman lang. Ano bang ginagawa mo dyan sa swelo? Papaligo mo lang, nakasalampak ka na naman agad sa sahig. Tio, ngayon lang ako nakakita ng kudkuran Pinag-aaralan ko po kung paano ito ginagamit. Inuupuan lang yan sa may bandang gitna. Tapos yung kalahati ng nyug, kikis-kis mo sa dulo kung saan may matalim na blade. Paano po? Ganito po ba? Hindi man lang ako nag-isip at agad kong kinabayo ang kudkuran. Sa pagkakaupo ko, umakyat ang duster ko at nabuyangyang ang maliit na pakpak ko na wala pang buhok. Halos lumuwa ang mga mata ni Tio at nakita kong napahawak siya bigla sa harap ng salawal niya. Kung saan may parang biglang bumukol dito. Tumalikod bigla si Tio sa akin at umupo sa bangko sa may sala. Nasaan na ba ang mga dyaryo dito? Mainit ang panahon. Kailangan ko ng pamaypay. Parang yamot na sabi nito. Ay, Tio, binenta po lahat ni nanay kahapon sa magbubuti. Naka 20 pesos nga po siya Pwede daw po yung pamasahe niya pag bibili siya ng nyug mamaya. Aray! Napasigaw ako nang mahiwa ako sa blade. Agad tumayo si Tio at lumapit sa akin. Sinabi na nga't at mag-ingat. Matalim yung kudkuran Nakita mo na, nasugat ka tuloy. Sermon ni Tio sa akin. Wag na po kayong magalit, Tio. Maliit lang itong sugat ko. Wala na po dugo Pinakita ko sa kanya ang daliri ko. Umalis ka na nga dyan sa kudkuran na yan. Hindi yan laruan. Akin na, itatabi ko na. Iyo, paano nga ba gamitin yan? Hindi ko pa alam. Ituro niya naman po sa akin para kapag wala akong ginagawa, matulungan ko po si nanay. Nagkamot ng ulo si Tio nang pumunta sa may karton at kumuha ng biyak na nyog na nakaplastik. Kumuha siya ng maliit na palanggana para isahod ang makudkod na nyog. Paglapit niya sa akin, hindi niya maiwasang tumingin muli sa pakpak kong mura. Nakita kong lumunok si Tio na parang nanunuyo ang kanyang lalamunan at nahihirapang magsalita. Tumayo ka muna dyan, anak. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito gamitin. Inilagay niya ang palanggana sa ilalim ng blade. Umupo siya nang gaya ng upo ko na parang nangangabayo. At nag-umpisang ikayod ang buko sa blade. Hindi na ako nakatingin sa pagkayod niya ng buko dahil halos umikot ang mga mata ko. Nakita ko kasi sa loob ng salawal ni Tio ang dalawang mabibigat na bola niya at ang bahagyang galit na si Sargento. Parang ang laki nito masyado, hindi gaya sa hubog at laki ng sundalo ng mga kalaro ko. May buhok na ito at may mga ugat na kitang-kita. Nang matapos si Tio na kudkurin ang nyog, inumpisahan niya itong lamutakin upang lumabas daw ang katas. Sa paglamutak niya ay napuwersa siya at nakikita kong tumatango si Sargento sa loob ng salawal niya. Oh, ayan, alam mo na, pwede ko na bang itabi ito? Tatayo na sana si Tio. Teka lang, Tio, saglit. Umupo ako bigla sa harap ni Tio. Naramdaman ko ang galit na si Sargento sa pagitan ng pangupo ko. Hindi siya makatayo dahil baka tumumba ako sa pagkakaupo ko sa kudkuran.
inabot ko ang kalahati ng buko na kinayod ni Tito at nagumpisa akong kayurin ito. Sa bawat ulos ko para makayod ito, nahahagod sa pangupo ko ang sundalo ni Tio. Nawari ko ay lalong nagagalit. Nang binilisan ko pang kayurin ang nyog, ay napaungol si Tio sa likod ko at naramdaman kong nakakapit na siya sa akin. Hana anak, tama na. Tumayo ka na dyan. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Parang nagmamakaawang sabi nito sa akin. Saglit lang Tio, may laman pa po ang nyog. Sagot ko naman. Nakakabaliw ang pagkudkod mo anak. Sabi ni Tio na parang wala sa sarili. Naramdaman kong tumaas ang hawak ni Tio sa katawang ko. Kumapit na siya sa magkabilang puno ko at piniga ito ng marahan, gaya ng ginawa niya sa nyog na nakudkod kanina. Maya-maya pa ay biglang kumilos ang isa niyang kamay. Parang may hinila siya sa loob ng salawal niya. Umangat ka saglit anak, may aayusin lang ako. Inangat ni Tio ang duster ko at naramdaman ko na lang ang malamig na hangin sa pangupo ko. May isang kamay ang nakasapo sa kaliwang hita ko at inaalalayan ako nito na umupo ng dahan-dahan sa kudkuran. Nang pababa na ako, naramdaman kong may matulis na bagay ang nakatutok sa bukana ng lungga ko. Sa takot na baka bleed ang maupuan ko, tinignan ko muna ito mula sa harap at bahagyang itinaas ko ang aking duster. Namumula na sa galit ang ulo ni Sargento. Kinikis-kis niya ito sa bukana at halos bumigay ang mga tuhod ko sa rapsa na nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Ngayon ko palang naranasan ang ganitong uri ng kiliti. Nang maisilid niya ang ulo ni Jonjon, ay binitawan niya ako. Parang hirap siyang huminga nang tanungin niya ako kung may nakauna na daw ba sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin na nakauna. Pero hindi na niya ako sinagot. Naramdaman ko na lang na bigla niya akong hatakin pababa. Bagay na nagpatumba sa akin pasalampak sa galit niyang sundalo. Napaaray ako noon at napaiyak sa sobrang sakit. Pero ramdam ko ang pagkislot ni Sargento sa loob ko. Hana anak, ang rapsa. Napakasikip anak. Ang init pa. Kinuha ko ng pagka-inosente mo anak. Mula ngayon, ganap na dalaga ka na. Si Tio ang unang bumiyak sa maliit na butas. Nag-umpisa na siyang buhatin at ibaba ako. Mahapdi at masakit. Parang may napunit sa akin ng mga sandaling iyon. Pero saglit lang ito. Maya-maya ay napalitan na ang pakiramdam ko ng ibang sensasyon. Uminit ang loob ko, dumulas at parang may kuryenteng dumaloy dito. Nakikiliti ako at para akong naiihi sa rapsa na para bang nadadala na ako sa indayog ni Tio. Nakapasok na sa duster ko ang mga kamay ni Tio. Nilalapirot niya ang maliit kong mamulang-mulang rosas. Gagamitin ko ang sunflower mong sariwa ng paulit-ulit Hana. Andyan na, malapit na ako anak. Pasigaw na sabi ni Tio. Umuungol na rin ako. Hindi ko mapigilan na parang may apoy sa loob ng lagusan ko na gustong maibsan ng pangangailangan. Hindi ko alam, pero may parang gustong kumawala. Gustong mangyari na hindi ko alam. Alam ko ang ginagawa namin ni Tio ngayon at siguradong hahanap-hanapin ko ito. Inalikan ni Tio bigla ang batok ko. Pinadaos-dos papuntang kaliwang tenga ko. Humihingal siya nang sabihin niyang napakarapsa ko daw at hindi niya mapigilang magdarang sa murang katawan ko. Parating na ako anak. Sunod-sunod bumulwak ang likido sa loob ng maliit na lungga ko. Sa hindi maintindihan na dahilan,
bigla na lang sumikip ito na parang hinihigop ang bawat patak ni Tio. Nagumpisa ang panginginig ko at parang maiihi na ako. Nakaakap pa rin si Tio sa akin at naramdaman kong nag-umpisang lumambot sa loob si Sargento. Hinalikan niya ako sa pisngi at walang imik na itinaas ako mula sa pagkakadugtong sa kanya. Agad kumawala ang madaming puting likido mula sa aking lagusan at dumaloy ito papunta sa nyog na kinudkod namin kanina. Nakita kong humalo ang naghalong likido namin ni Tio sa katas ng nyog at halos magkasing kulay lamang ito. Ipinasok ni Tio ang sundalo niya sa kanyang salawal at hinalikan ako sa labi. Nabinyagan na natin ang kudkuran, Hana. Sabi ni Tio at kumindat siya sa akin nang may matamis na ngiti.